Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan kilala ni Mr. Sakamoto si X at tinawag niya itong Uzuki. Bago pa sila magsimulang magpatayan, ay biglang nagpakita sa kanilang harapan si Gako, at pagkatapos ay ipinakita din si Takamura na patungo sa kanila. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 54 at 55. Nagsimula ang chapter, kung saan si Takamura ay tuluyan nang nakapasok sa palapag, kung nasaan ang grupo ni X at ni Mr. Sakamoto. Agad naman nilang napansin ang matanda, habang si Takamura ay inihahanda ang kanyang espada. Inutusan ni X si Ude na harapin si Takamura, na agad naman niyang sinunod at pagkatapos ay nagpakawala ito ng mga bala. Ginamit ni Takamura ang kanyang espada upang hiwain ang mga papadating na bala, habang bigla namang napunta si Ude sa kanyang likuran, at itinutok niya ang kanyang baril sa ulo ng matanda. Bago pa magamit ni Ude ang kanyang baril, ay biglang naputol ang kanyang daliri dahil sa ginawang pag-atake ni Takamura, at pagkatapos ay nasira ang kanyang baril at bumaon ang espada sa kanyang leeg. Agad namang kumilos si Gako, kung saan may hawak itong mahabang kahoy na pinaikot-ikot niya sa ere, at ginamit upang atakihin ang matanda. Bago pa man mailunsad ni Gako ang kanyang sandata, ay naputol ang kanyang kamay dahil sa mabilis na ginawang paglusob ni Takamura. Pinagmasdan ni Gako ang naputol niyang kamay at sinambit na hindi ko kailangan yan. Habang nasa ere si Gako ay sinipa niya ang kanyang kamay patungo kay Takamura, na nagawa naman niyang pigilan gamit ang kanyang sandata, ngunit dahil sa lakas ng impact ay napaatras ang matanda. Agad namang gumanti si Takamura, at nagpakawala ito ng napakalakas na slash, na naging dahilan upang mahati ang buong sahig at pader na nasa kanyang harapan. Napansin naman ni X ang papadating na atake ng matanda, at nailigtas niya si Gako sa kapahamakan habang sinasabi, na umalis na tayo, Gako. Sina Mr. Sakamoto at Shin ay muntik na din tamaan, at napasabi si Shin sa kanyang sarili, na ang laban na ito ay sobrang tindi. Sinaad ni Gako kay X, na ipakita mo ang galing mo, boss, habang sinambit ni X, na bigyan mo naman ako ng pahinga. Napansin ni Mr. Sakamoto na tumatakas ang dalawa, kaya agad niya itong hinabol at pinahinto. Sinabi ni Mr. Sakamoto, na teka lang muna. Hindi ka makakaalis dito, habang sinambit ni X, na masaya akong makita ka, Sakamoto. Pagkatapos mag-usap ng dalawa ay inatake nila ang isa't isa, na nagawa namang makaiwas ni X, habang tinamaan si Taro Sakamoto. Nagpaalam na si X kay Mr. Sakamoto, habang bigla niyang napansin na may tao sa kanyang likuran, at ito ay si Takamura. Bubunutin na ng matanda ang kanyang espada upang atakihin si X, habang humingi ng pabor si X kay Uda at pagkatapos ay humingi ito ng tawad. Si Uda ay nagsusuka ng dugo habang sinasabi, na huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Hinayla ni Uda ang kanyang necktie, at pagkatapos ay nagliwanag ang mga mukha ni Takamura, Mr. Sakamoto at Shin. Pinasabog ni Uda ang kanyang sarili, at sa sobrang lakas ng pag-self-destruct niya ay nasira ang buong palapag. Inilagay naman ni Mr. Sakamoto ang kanyang apron kay Shin upang maprotektahan ito, habang si Apart ay nasa kanyang likuran. Si Takamura ay tumalikod sa pagsabog, at pagkatapos ay ginamit niya ang semento ng sahig upang gawing baluti. Ang palapag na kanilang kinalalagyan ay labis na nasira, at nang matapos ang pagsabog ay agad na tumayo si Shin upang tignan kung okay lamang si Mr. Sakamoto. Sinabi ni Shin, na patawad, Mr. Sakamoto. Nang dahil sa akin ay sinakripisyo mo ang iyong apron, habang sinaad ni Sakamoto, na okay lamang ako. May bigla namang nahulog na maliit na kutsilyo na ikinabahala ni Shin, at sa kanilang likuran ay nakatayo si X. May binubulong si X habang nasa harapan niya si Mr. Sakamoto, at tila pinakikinggan naman siya ni Taro. Hinawakan naman ni Gako ang balikat ni X at sinambit na boss. Umalis na tayo dito. Tila nahimasmasa naman si X at pagkatapos ay napangiti ito, habang sinabi pa ni Gako, na grabe, ang hirap maglakad na isang braso lang ang meron. Ang dalawa nilang katunggali ay tuluyan ng naglaho, habang ipinakita ang palapag na labis na nawasak dahil sa pagsabog at sakripisyo ni Uda. Sinabi ng narrator, na ika-20 ng Setyembre taong 2020. 176 ang patay, 3 ang sugatan, at 1 ang nawawala.
Kalahating taon matapos ang pagsisimula ng paglipol ng mga mamamatay tao ni Sir, bumagsak ng 3/4 ang bilang ng mga profesional na assassin sa Japan. Ilang araw matapos ang pag-atake sa JAA, ang kanilang gusali ay muli nang ibinabalik sa dati nitong hitsura. Inilipat ang scene sa Ikurazako Hospital kung saan nagpapagaling si Mr. Sakamoto at ito ay nanunood ng balita. Sinabi ng newscaster na dagsa ang mga bisita upang makita ang pinakabagong atraksyon ng Tokyo, ang Leaning Tower. May dalawang matanda ang lumapit kay Mr. Sakamoto at inalok siya ng Daifuku Mochi na hindi naman tinanggihan ng ating bida. Sinambit ng isang pasyente na ang kanyang katawan ay parang Daifuku Mochi, habang nagalit naman ang nurse kay Sakamoto dahil madami na siyang nakakain. Si Shin ay pinagpapawisan habang pinagmamasdan si Mr. Sakamoto sa pinto at sinabi sa kanyang sarili, na hindi ko kayang gawin, paano ko maipapakita ang mukha ko kay Mr. Sakamoto pagkatapos ng nangyari. Naalala ni Shin ang sinabi sa kanya ni X, na dapat mo na lang tapusin ang sarili mo, at sinaad sa kanyang sarili, na akala ko lumakas na ako kahit papaano sa pakikipaglaban sa mga serial killers, pero sa JAA, naging pabigat lang ako. Binitawan ni Shin ang basket na puno ng prutas at umupo ito habang sinasabi na ang pinakamaliit na magagawa ko ay ibigay sa kanya ang basket ng prutas na ito at umalis. Bigla namang dumating si Nagumo kasama si Hyo at sinabi nito na bakit kasama-sama habang sinambit ni Nagumo na makikipag-away ka lang kung hahayaan kitang mag-isa, Hyo. Agad na napansin ni Sakamoto ang pagdating ng dalawa habang sinabi sa kanya ni Nagumo na magaling ang ginawa mo noong nakaraang araw. Kumusta ang pakiramdam mo, Sakamoto? Sinambit ni Taro na kayo pala Nagumo at Hyo. Anong ipinunta nyo dito? Sinaad ni Nagumo na huwag ka namang ganyan. Hindi ba namin pwedeng bisitahin ang aming kaibigan na nasa hospital, habang sinabi ni Hyo na dumiretso na tayo sa punto, Sakamoto, naiintindihan ko na nagkaroon ka ng contact kay X. Sinambit ni Mr. Sakamoto na oo, tama ka. Nagumo, si X ay si Uzuki. Hindi inasahan ni Nagumo ang narinig niya kay Sakamoto at ito ay napaupo at sinambit, na kung ganoon ay hindi mo siya napatay noong panahon na iyon. Kung biro man yan, hindi nakakatawa. Sinabi ni Hyo, na hindi ko kayo maintindihan, habang sinaad pa ni Nagumo, na si Uzuki ay estudyante noong panahon na kami ni Sakamoto ay mga trainee sa JCC, hindi siya ganoon kakilala noon. Sinaad ni Hyo na kung nagpakita siya ng kahit anong potensyal, siguradong narinig ko na ang tungkol sa kanya. Sa klase ninyo, ang mga pangalan na palagi kong naririnig ay Sakamoto, Nagumo, at Akao, karamihan ay masasamang chismis tungkol sa'yo, syempre. Sinabi ni Nagumo na totoo ba? Gayunpaman ay hindi ko narinig ni kahit isa ang pangalan mo noon, Hyo. Nainas si Hyo at sinambit na papatayin kita. Isa akong late bloomer noon, okay. Patuloy namang nakikinig si Shin sa usapan ng tatlo at sinaad nito sa kanyang isipan, na kailan pa naging isang trainee si Mr. Sakamoto sa JCC. Sinabi ni Hyo, na sige, kung alam namin kung sino siya, kami na ang bahala dito, o alam na, Sakamoto, habang sinambit ni Nagumo, na aalis na nga ba tayo. Sinaad ni Mr. Sakamoto, na teka lang muna. May bagay pa ako na hindi sinasabi sa inyo. Napahinto si Hyo sa kanyang narinig kay Taro, habang sinabi pa ni Sakamoto, na gumawa tayo ng kasunduan, bilang kapalit, sasabihin mo sakin kung anong alam nyo tungkol kay X. Hindi nagustuhan ni Hyo ang nais na mangyari ni Sakamoto, at pagkatapos ay agad niyang inatake si Taro sa kanyang higaan. Labis na natakot si Shin sa nangyari, habang nagulat at nakaiwas naman si Taro Sakamoto. Sinambit ni Hyo, na lilinawin ko ang isang bagay. Ang order ay hindi mo kaibigan o kakampi. Hindi ka na assassin, at narinig ko din na may pamilya ka na, kung makikialam ka sa usaping ito at mapatay ka, sino ang mag-aalaga sa asawa at anak mo? Hindi ko talaga gusto ang ugali mo, akala mo ba pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo? Sinabi ni Mr. Sakamoto na wala akong balak mamatay, huwag kang mag-isip ng hindi tama, habang sinaad ni Hyo na gusto mo bang ipakita ko kung gaano ka nakaina kumpara sa akin. Pagkatapos magsalita ni Hyo, ay agad itong kumilos at sinuntok sa mukha si Mr. Sakamoto. Sa sobrang lakas ng pinakawalang atake ni Hyo, ay lumusot si Mr. Sakamoto sa pader ng kanilang silid at lumipad ito sa kabilang kwarto.
Naglakad si Hyo papalapit kay Mr. Sakamoto habang sinasabi nito na malapit ka nang mawala at oras na lang ang hinihintay. Ang kwarto kung nasaan si Mr. Sakamoto ay naglalaman ng isang machine, habang sinusubukan naman tumayo ng ating bida at sinasabi na maaaring nga na totoo yan pero nagkaroon ng maikling flashback kung saan sinabi ni X kay Sakamoto na naiintindihan ko na may anak ka, at pagkatapos ay ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan sinabi ni Sakamoto na may mga pagkakataon na hindi pwedeng umatras ang isang ama. Kailangan kong protektahan ang mga mahal ko sa buhay sa sarili ko, habang sinambit ni Hyo na ibig sabihin, wala kang tiwala sa iba. Sinaad ni Sakamoto na dati, totoo yan, pero hindi na ngayon. Biglang tumalon si Shin at nagtungo sa likuran ni Hyo, na napansin naman niya, ngunit nabasa ni Shin ang gagawin ni Hyo, na naging dahilan upang maiwasan niya ang atake, at pagkatapos ay sinindihan niya ang machine na nasa tabi ni Hyo. Ibinato naman ni Mr. Sakamoto ang mga kagamitan ng mga pasyente kay Hyo, at pagkatapos ay dumikit ang mga ito kasama si Hyo sa machine. Sinabi ni Hyo sa kanyang sarili na hindi ako makagalaw. Ito ba ay isang klase ng magnet? Hindi, ito ay isang MRI machine. Sinambit ni Mr. Sakamoto na nakikiusap ako, Hyo, kailangan ko na sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo tungkol kay X, kailangan kong protektahan ang pamilya ko. Sinaad ni Hyo sa kanyang isipan na humihingi siya sa akin ng pabor, at pagkatapos ay sinambit niya kay Mr. Sakamoto na ipinagbabawal ng mga batas ng JAA ang pagbabahagi ng mga classified na impormasyon sa mga tagalabas, pero kung ako sayo, susubukan ko ang JCC database. Matapos marinig ni Mr. Sakamoto ang impormasyon na ibinahagi ni Hyo, ay agad itong nagpasalamat at mabilis na umalis kasama si Shin. Sinabi ni Hyo na paano naman ang impormasyon na sinasabi mo. Sinambit ni Nagumo na masyado kang madaling maniwala, Hyo. Laging nagdudulot yan ng problema sa'yo, habang nais na patigilan ni Hyo sa pagsasalita si Nagumo. Si Hyo ay nakatayo na at may hawak itong flower vase habang sinasabi sa doktor na pasensya na sa abala. Si Hyo ay naglalakad buhat-buhat ang MRI machine habang pinagtatawanan siya ni Nagumo. Sinabi ni Nagumo na napakaganda ng iyong palamuti, habang sinambit ni Hyo na tumahimik ka dyan, at kung hindi ay papatayin kita. Inilipat ang scene kina Mr. Sakamoto at Shin, kung saan silang dalawa ay nasa taas ng hospital. Sinaad ni Shin na hindi ko akalain na may mga tulad niyang malambot ang puso sa order, habang sinambit ni Sakamoto na palagi siyang mabait at may malasakit. Napansin ni Shin na hawak-hawak pa din niya ang fruit basket at sinabi na dapat sana ay regalo ito para sa mabilis na paggaling mo, pero hindi ko nakuha ang pagkakataon na ibigay ito sayo. Tinanong ni Sakamoto na para saan pa, habang sinambit ni Shin na dahil naging pabigat lang ako sayo sa JAA nahihiya akong ipakita ang mukha ko. Sinabi ni Sakamoto na noong sa JAA, nang banggitin ni X ang tungkol sa anak ko, halos mawala ako sa katinoan, ikaw ang nagbalik sa akin sa tamang pag-iisip. Palagi mo akong inililigtas, kailangan ko pa rin ang tulong mo. Napaluha naman si Shin at sinambit na bakit hindi mo sabihin yan ng malakas. Sinaad ni Sakamoto na gayon pa man, ngayon may impormasyon na tayo tungkol kay Swer. Shin, ang susunod nating pupuntahan ay ang JCC. Dito na natatapos ang chapter 54 at 55 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.